Anim na to ng pagtitiis, tinapos ng isang malupit na pagtataksil. Habang nililinis ko ang dumi ng kanilang piging, narinig ko ang tawa ni Troy sa bisig ng iba. Basura lang siya sa buhay ko, anya. Winasak nila ang aking dangal, ngunit hindi ang aking talino. Sa gitna ng ulan, sumumpa ako. Ang bawat luhang pumatak ay magiging apoy na tutupok sa inyong kaharian. Kaya ko bang bumangon mula sa abo? Huwag kang mainip, Clara. Konting tiis na lang at itatapon ko na rin ang basurang yun sa labas ng bahay na ito. Ginagamit ko lang naman ang talino niya para maisalba ang kumpanya. Pero pagkatapos nyon, ikaw na ang reyna ko. Ang boses na yon ay pagmamay-ari ni Troy, ang lalaking pinangakuan ko ng buhay at katapatan sa loob ng 6 na taon. Ang bawat salita niya ay tila isang matalim na balisong na hungiwa sa aking pandinig, dahan-dahan at walang awa. Sa labas ng pinto ng kanyang opisina, nakatayo ako habang nanginginig ang aking mga kamay. Hawak ko ang isang tray ng mainit na kare-kare, ang paborito niyang ulam na niluto ko ng may pagmamahal. Namumula pa ang aking mga daliri dahil sa paso mula sa mainit na kaldero, at ang aking likod ay kumikirot pa mula sa maghapong paglilinis ng buong mansyon para sa kanilang anibersaryo. Suot ko ang isang luma at kupas na apron, ang uniforme ng aking pagsisilbi na akala ko ay sagisag ng isang mabuting asawa. Ngunit sa sandaling iyon, naramdaman ko ang bawat butil ng pawis sa aking noo, na tila naging malalamig na karayom na bumabaon sa aking balat. Naririnig ko ang maharot na tawa ni Clara, ang babaeng ipinalit niya sa akin. But Troy, paano? Kung malaman niya, paano kung mag-eskandalo ang martir mong asawa? Si Mercy? Mag-eskandalo? Tumawa ng mapait si Troy. Wala siyang lakas ng loob. Utang niya sa pamilya ko ang buhay ng nanay niya. Isang kalabit ko lang sa hospital bills ng ina niya, tiklop na ang babaeng yan. She's just a tool, Clara. Isang kagamitan na kapag naggasgas na, dapat nang palitan. Parang gumuho ang mundo sa ilalim ng aking mga paa. Ang aking lalamunan ay nanikip, tuyot na tila nilamon ng desyerto. Gusto kong sumigaw. Gusto kong ihagis ang tray na hawak ko at pasukin ang silid na yon. Ngunit ang aking katawan ay tila naging bato. Ang bawat tibok ng aking puso ay naging isang mabigat na padyak na yumayanig sa aking buong pagkatao. Ang pamilyang inakala kong kanluman ay isa palang piitan na dahan-dahang pumapatay sa aking danggal. Hindi ko na malayang nabitawan ko na ang kutsara sa tray. Ang tunog ng metal na tumama sa sahig ay tila isang malakas na hudyat sa katahimikan ng pasilyo. Bumukas ang pinto. Ngunit hindi si Troy ang lumabas. Si Doña Carmen, ang aking biyenan, ay nakatayo doon habang nakataas ang kilay. Suot ang kanyang mamahaling alahas na ako naman ang nagpunas at naglinis kaninang umaga. Ang kanyang tingin ay puno ng paggamuhing tila nakakita siya ng isang maruming basahan sa kanyang harapan. Nandiyan ka pala, Mercy? Kanina ka pa ba nakikinig? Walang bakas ng pagkahiya sa kanyang boses. Sa halip, lumakad siya palapit sa akin at kinuha ang isang makapal na sobre mula sa kanyang bag. Mabuti na rin na narinig mo ang katotohanan mula sa asawa mo, para hindi ka na magmukhang tanga. Inihagis niya ang sobre sa aking dibdib. Nahulog ito sa tray, nabasa ng sarsa ng kare-kare na pinaghirapan ko. Ano po ito, ma? Ang tanging naibulalas ko sa gitna ng aking pangiginig. Annulment papers, Mercy. At huwag mo na kaming subukang i-blackmail tungkol sa mga utang sa ospital. Dahil may ebidensya kami na nagnanakaw ka sa kaba ng kumpanya at may kinakasama kang ibang lalaki, mariin sabi ni Doña Carmen. Ang bawat salita niya ay punong-puno ng gaslighting, isang lason na pilit niyang ipinapakain sa akin upang baluktutin ang katotohanan. Wala akong ginagawang masama. Alam nin, yung 6 na taon akong nagpakubaba rito, ako ang gumagawa ng lahat ng financial reports ni Troy. Sigaw ko. Bagaman ang boses ko ay basag na basag. Lumabas si Troy mula sa silid. Inaayos ang kanyang kurbata habang nakasunod sa kanya si Clara, na may mapang-uyam na ngiti. Enough, Mercy. Huwag mo nang madamay-damay ang trabaho ko rito. You're delusional. Ang reports na yon,
Ako ang gumawa niyon. Ikaw, isang hamak na labandera at tagapagluto ka lang dito. Huwag mong itaas ang sarili mo. Nilapitan ako ni Troy at hinawakan ng mahigpit ang aking braso. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa aking balat. Layasan mo ang bahay na ito ngayon din. At huwag na huwag kang makakamaling bumalik. Eksaktong sa sandaling iyon, tumunog ang aking lumang cellphone sa bulsa ng aking apron. Sa panginginig ng aking mga daliri, sinagot ko ang tawag. Boses ng isang nurse ang narinig ko sa kabilang linya. Mrs. Mercy, ikinalulungkot po naming ipaalam na itinigil na po ng pamilya Lopez ang pagbabayad sa ICU bills ng nanay ninyo. Inilabas na po namin siya sa kwarto at nasa labas na po siya ng ospital ngayon. Kailangan niyo po siyang sunduin agad dahil maluba ang kanyang kalagayan. Ang bawat salita ng nurse ay tila isang huling pako sa aking kabaong. Tiningnan ko si Doña Carmen. Nakangiti siya ng matamis, isang ngiting demonyo. Sabi ko sa'yo, Mercy, ang utang na loob ay may hangganan, at ang sayo, expired na. Kinaladkad ako ni Troy patungo sa malaking pinto ng mansyon. Sinubukan kong kumapit sa posteng kahoy na ako mismo ang nagpakintab tuwing linggo. Ngunit tinabig niya ang aking mga kamay. Buong lupit niya akong itinulak palabas sa tarangkahan. Kasabay ng aking pagbagsak sa malamig at maruming semento ay ang biglang pagbuhos ng napakalakas na ulan. Ang langit ay tila nakikiramay sa aking pagdadalamhati, ngunit ang bawat patak ng tubig ay tila latigo na humahagupit sa aking katawan. Ang aking mga gamit, isang maliit na bag na naglalaman ng ilang pirasong damit, ay itinapon din sa labas, nababasa at nadudumihan sa putik. Troy! Ang nanay ko! Parang awa mo na, wag niyo kaming ganyanin! Pagsusumamo ko habang nakaluhod sa gitna ng bumubuhos na ulan. Ngunit ang tanging narinig ko ay ang malakas na tunog ng pagsasara ng bakal na pinto ng mansyon. Ang liwanag sa loob ng bahay ay dahan-dahang namatay. Iniwan ako mag-isa sa dilim. Tumoy ako ng may panginginig. Ang bawat hakbang ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga basag na bubog. Tumakbo ako patungo sa ospital. Ang aking mga paa ay walang sapin at nasusugatan na sa matatalim na bato sa kalsada. Ang lamig ng gabi ay dahan-dahang nanunuot sa aking mga buto, ngunit mas matindi ang lamig na nararamdaman ko sa aking puso. Pagdating ko sa tapat ng ospital, doon ko nakita ang aking ina. Nakahiga siya sa isang matigas na sementadong upuan sa labas ng emergency room, natatakpan lamang ng isang manipis at basang kumot. Ang kanyang mukha ay maputlang maputla at ang kanyang paghinga ay tila isang mahinang huni ng ibong malapit ng pumanaw. Niyakap ko ang aking ina ng mahigpit, pilit na ibinibigay sa kanya ang natitirang init ng aking katawan. Nay, nandito na po ako. Patawarin niyo po ako. Patawarin niyo ako. Ang bawat patak ng ulan ay humahalo sa aking mga luha. Sa sandaling iyon, sa gitna ng kawalan at kahihiyan, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa aking isipan. Mas matalas pa sa kidlat na gumuguhit sa langit. Hanggang kailan kailangang magbayad ang isang tao para sa kasalan ng hindi niya ginawa? At kung ang langit ay nakatingin, bakit hinahayaan nitong manalo ang mga taong ang puso ay kasing itim ng gabi? Sa gitna ng aking paghikbi, naramdaman ko ang isang malamig na kamay na humawak sa aking balikat. Hindi ko alam kung sino ito, ngunit sa dilim ng ulan, ang tanging nakita ko ay ang anino ng isang lalaking may hawak na payong, tila isang anghel na bumaba sa gitna ng impyerno. Bitawan mo ako. Wala na akong maibabayad sa inyo. Maawa na kayo sa nanay ko. Ang aking boses ay isang mahinang bulong na halos lamunin ng ingay ng bumubuhos na ulan. Nakapikit ako ng mariin, pilit na iniuumpog ang aking no sa malamig na balikat ng aking ina. Inasahan ko ang higit pang pagtataboy, ang higit pang pandidiri mula sa mundo. Ngunit ang marahas na hagupit ng ulan sa aking likuran ay biglang tumigil. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Isang itim na anino ang bumungad sa akin, isang malaking payong na tila naging bubong sa gitna ng aking pagkawasak. Ang amoy ng mamahaling pabango, isang halo ng sariwang kahoy at malinis na hangin,
ay humalo sa amoy ng basang lupa at gamot sa paligid. Hindi ako narito para maningil, Mercy. Narito ako para tumulong. Ang boses ng lalaki ay malalim, kalmado, at may awtoridad na tila kaya magpatigil sa bagyo. Tumingala ako. Sa ilalim ng madilim na langit, anino lamang ng kanyang matangos na ilong at matatag na panga ang aking nakikita. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa gitna ng kadiliman. Siya si Rico Santillan. Naalala ko siya. Siya ang negosyanteng tinalikuran at minaliit ni Troy sa isang meeting noong nakaraang buwan. Ang meeting kung saan ako ang palihim na gumawa ng lahat ng presentation materials ni Troy. Bakit? Ang tanging lumabas sa aking nanginginig na labi. Bakit niyo gagawin ito? Wala na akong silbi? Itinapon na ako ng pamilya Lopez. Hindi siya sumagot agad. Sa halip, lumuhod siya sa basang semento nang walang pag-aalinlangan. Hindi inintindi ang kanyang mamahaling suit na nadudumihan na ng putik. Inalis niya ang kanyang Amerikana at maingat na ibinalot ito sa nanginginig na katawan ng aking ina. Ang init na nagmumula sa tela ay tila isang milagro sa gitna ng yelo. Dahil alam ko kung sino ang tunay na utak sa likod ng mga Lopez. Diretsyong sabi ni Rico habang nakatingin sa aking mga mata. Nakita-kita sa meeting na yon, Mercy. Habang nagmamayabang si Troy, ikaw ang tahimik na nagwawastu sa kanyang mga pagkakamali sa pamamagitan ng mga mata mo. Alam ko ang halaga mo, kahit hindi nila yon nakikita. Binuhat ni Rico ang aking ina nang parang wala itong bigat. Sumunod ka sa akin. Huwag mong hayaang mamatay ang pag-asa mo rito sa labas ng ospital na ito. Sumunod ako sa kanya, tila isang ligaw na kaluluwa na nakakita ng liwanag. Sa loob ng pribadong sasakyan ni Rico, ang katahimikan ay nababasag lamang na mahinang ugong ng aircon at ang tunog ng wiper na humahawi sa tubig sa windshield. Tumingin ako sa labas, sa mga gusaling mabilis na naglalaho, at naramdaman ko ang bigat ng aking nakaraan na dahan-dahang humihiwalay sa akin. Dinala kami ni Rico sa isang pribadong medical na pasilidad. Walang tanong, walang hiling na dokumento. Sa loob ng ilang minuto, ang aking ina ay muling nakakabit sa mga makina. Ang kanyang paghinga ay dahan-dahang nagiging regular sa ilalim ng pangangalaga ng mga dalubasang doktor. Nakatayo ako sa harap ng malaking bintana ng ospital, nakatingin sa mga ilaw ng lungsod na tila mga bituing nalaglag sa lupa. Lumapit si Rico at iniabot sa akin ang isang baso ng mainit na tsaa. Ang usok na, nagmumula sa baso ay dahan-dahang humahaplo sa aking muka. Anong kapalit nito, Mr. Santillan? Tanong ko nang hindi lumingon sa kanya. Ang puso ko ay tila isang sugatang hayop na handa pang masaktan. Walang libre sa mundong ito. Yan ang itinuro sa akin ng 6 na taon ko sa pamilya Lopez. Narinig ko ang mahina niyang pagbuntong hinarang. Lumakad siya patungo sa tabi ko. Ang kanyang presensya ay tila isang pader na nagpoprotekta sa akin mula sa lamig. Gusto ko ang talino mo, Mercy. Ang paraan mo ng pag-unawa sa mga numero, ang diskarte mo sa pagsasalba ng isang lumulubog na kumpanya. Gusto ko magtrabaho ka para sa akin. Humarap ako sa kanya. Ang aking mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. Tingnan mo ako. Mukha ba akong CFO? Mukha akong basahan. Ang basahan ay pwedeng palitan. Pero ang ginto, kahit mabaon sa putik, ginto pa rin. Matigas na sabi ni Rico. Kumuha siya ng isang maliit na folder mula sa kanyang bulsa at inilapag ito sa lamesa. Yan ang listahan ng mga ari-arian ng pamilya Lopez na nakasangla sa bangko ko. Sa loob ng 6 na buwan, maaari ko silang bawiin. Pero kailangan ko ng isang taong nakakaalam ng bawat butas ng kanilang operasyon. Isang taong may sapat na galit para hindi manghina. Tiningnan ko ang folder. Ang pangalan ni Troy at Doña Carmen ay nakasulat doon sa malalaking titik. Naramdaman ko ang isang pamilyar na hapdi sa aking dibdib. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito hapdi ng pait. Ito ay hapdi ng isang nagbabagang uling na nagsisimulang magliyab. Bakit ako? Muling tanong ko. Hinawakan ni Rico ang aking kamay. Ang kanyang palad ay magaspang, ngunit mainit, isang hawak na hindi nagtatangkang manakit, kundi nag-aalok ng lakas.
Dahil ang pinakamatinding kaaway ay ang taong minsan mong minaliit. Gusto kong makita ang mukha nila kapag nalaman nilang ang babaeng itinapon nila sa ulan ang siyang kukuha sa lahat ng pinakaingatan nila. Natahimik ang buong silid. Tanging ang mahinang tunog ng heart monitor ng aking ina ang naririnig. Tila isang orasan na nagbibilang para sa aking bagong buhay. Tumingin ako kay Rico, sa lalaking tila alam ang bawat sugat ng aking kaluluwa. Gusto mo bang bawiin ang lahat ng nawala sa iyo, Mercy? Gusto mo bang makitang sila naman ang lumuluhod sa gitna ng ulan? Ang aking mga daliri ay dahan-dahang sumara sa folder na nasa lamesa. Ang bawat hibla ng aking pagkatao na dati ay puno ng pagsuko ay dahan-dahang naninigas. Ang luha sa aking mga mata ay tuyo na, pinalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Hindi ko lang babawiin ang nawala sa akin, Mr. Santillan. Sabi ko, ang aking boses ay hindi na nanginginig. Gusto kong malaman nila na ang pinakamalaking pagkakamali nila ay ang hinayaan nilang mabuhay ako. Ngumiti si Rico, isang ngiting puno ng misteryo at pangako. Kung gayon, kailangan nating patayin ang Mercy na kilala nila. Mula sa araw na ito, ikaw na si Alexa Valderrama. At ang mundong ito ay hindi pa handa para sa'yo. Hahawakan ko na sana ang bulpen para lumagda sa kasunduan. Nang biglang bumukas ang pinto ng silid at pumasok ang isang nurse na may dalang balita na ikinagulat naming dalawa. Ma'am, may isang lalaking tumatawag sa reception. Hinahanap po ang pangalang Mercy Lopez. Ang ulat ng nurse habang hinihingal. Sabi niya, kung hindi na raw po kayo humihinga, itapon na lang daw ang mga labi ninyo sa kung saang punerarya dahil wala na silang pakialam. Huwag na raw kaming tumawag sa mansyon dahil abala sila sa isang selebrasyon. Ang bawat salitang binitawan ng nurse ay tila isang malupit na sampal na muling nagpamukha sa akin ng aking kawalan. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga daliri sa loob ng mainit na silid. Lumingon ako kay Rico at nakita ko ang tensyon sa kanyang panga. Hindi siya nagsalita, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit para sa akin. Sabihin mo sa kanya, walang Mercy Lopez na naririto. Malamig na utos ni Rico sa nurse. At wag na wag niyo nang tatanggapin ang tawag mula sa numerong yon. Na muling kaming maiwan sa katahimikan. Tumingin ako sa aking mga palad. May mga peklat doon, mga marka na mga gabi kung kailan ako ang nag-asika, suno mga dokumento ni Troy habang siya ay lasing na natutulog. Naalala kong isang gabi, 3 taon na ang nakalilipas. Muntik nang bumagsak ang pinakamalaking kontrata ng kumpanya dahil sa maling kalkulasyon ni Troy. 2 gabi akong hindi natulog. Pilit na inaayos ang bawat numero, bawat decimal point, habang ang aking mga mata ay namumula na sa pagod. Nang makuha ang kontrata, hinalikan ako ni Troy at sinabing, "You're my lucky charm, Mercy." Akala ko noon, pag-ibig yon. Akala ko, sapat na ang maging anino niya sa likod ng kanyang tagumpay. Ngunit kinabukasan, narinig ko ang boses ni Doña Carmen sa kusina habang naghahanda ako ng almusal. Huwag mong hayaang isipin ng babaeng yan na may halaga siya sa kumpanya Troy, ani Doña Carmen. Isang hamak na tagagawa lang siya ng report. Ang talino niya ay utang niya sa apelidong ibinigay natin sa kanya. Pabangihin mo siya sa labas, pero dito sa loob, ituring mo siyang katulon, dahil doon lang siya nababagay. Isang malalim na paghinga ang kumawala sa aking dibdib habang bumabalik ang mga alaala. Ang maskara ng pagpapakasakit na isinuot ko sa loob ng 6 na taon ay dahan-dahang natutunaw. Pinalitan ng isang matigas na balat na tila bakal. "Rico?" Tawag ko sa kanya. "Bakit mo alam ang lahat ng ito? Bakit mo alam na ako ang gumagawa ng mga reports ni Troy?" Lumapit si Rico sa akin at inilapag ang isang maliit na USB drive sa aking palad. Dahil sa bawat report na ipinapadala ni Troy sa akin nung magpartner pa kami, may isang maliit na marka sa dulo. Isang bulaklak na iginuhit gamit ang pen. "Yun ang pirma mo, hindi ba?" Ang maliit na detalye na hindi man lang napansin ng asawa mo, pero sa akin, yun ang nagpakita kung sino ang tunay na henyo. Naramdaman ko ang isang kakaibang pintig sa aking puso. Sa loob ng 6 na taon, walang nakakita sa akin.
walang nakapansin sa aking mga sakripisyo. Ngunit ang lalaking ito, na itinuturing na kaaway ng mga Lopez, ang siyang nakakita sa aking kaluluwa sa likod ng mga numero. Ito ang susi sa kanilang lihim na yaman, Mercy, o Alexa, sabi ni Rico habang tinuturo ang USB. Dito nakatago ang mga transaksyong hindi alam ng publiko, ang mga utang na pilit nilang itinatago sa ilalim ng kanilang mga mararangyang party. Gusto kong basahin mo ito. Gusto kong hanapin mo ang bawat butas na magpapabagsak sa kanila. Kinuha ko ang USB at naramdaman ang bigat nito. Hindi lamang ito kagamitan. Ito ang aking sandata. Habang binubuksan ko ang mga file sa laptop na ibinigay ni Rico, isang pangalan ang paulit-ulit na lumilitaw sa mga illegal na transaksyon. Isang pangalan na nagpabilis ng tibok ng aking puso. Clara, bulong ko. Si Clara? Tanong ni Rico. Hindi lang siya kabit ni Troy, Rico, sabi ko habang nanginginig ang aking boses sa gulat. Base sa mga petsang ito, matagal na siyang bahagi ng kumpanya bilang isang ghost consultant. Ang perang nawawala sa kumpanya na ibinibintang sa akin ni Doña Carmen? Kay Clara napupunta lahat. Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Ang mga taong nagtapon sa akin sa ulan ay ang mga taong magnanakaw sa sarili nilang tahanan. May isa pa, dugtong ko habang lalong nanlalaki ang aking mga mata sa nababasa. Ang petsa kung kailan itinigil ang pagbabayad sa ospital ng nanay ko, kasabay ito ng paglipat ng isang malaking halaga sa account ni Clara sa Singapore. Napatayo ako mula sa aking upuan. Ang aking buong katawan ay nanginginig sa matinding galit. Hindi lang nila ako niloko. Pinagtulungan nilang ubusin ang huling pag-asa ng aking ina para lang sa luho ng isang babaeng walang ginawa kundi manira ng pamilya. Handa ka na ba, Alexa? Tanong ni Rico. Ang kanyang boses ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng digmaan. Tumingin ako sa salamin na nasa harap ko. Hindi ko na nakikita ang Mercy na may lungkot sa mga mata. Ang nakikita ko ay isang babaeng may apoy sa bawat titig. Isang babaeng handang sumunog sa mundong nanakit sa kanya. Handa na ako, Rico. Gusto kong simulan natin sa kumpanya. Gusto kong makita kung paano sila magkakandara pa kapag nalaman nilang ang perang inaasahan nila ay wala na. Ngunit bago pa kami makapagplano ng higit pa, isang malakas na katok ang narinig namin sa pinto ng VIP suite. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos na tumatama sa sahig ay tila nagpapahiwatig ng isang hindi inaasahang bisita. Alexa, huwag ka magulat. Siya ang magsisimula ng iyong pagbabago. Mahinahong sabi ni Rico habang binubuksan ang pinto. Pumasok ang isang babaeng may matalas na tingin at pusturang tila isang reyna. Siya si Sofia, ang pinakamagaling na image consultant sa bansa. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa, mula sa aking magaspang na palad hanggang sa aking buhok na tuyot at walang buhay. Is she the one, Rico? Tanong ni Sofia. Ang boses ay tila isang instrumentong may mataas na tono. She looks broken. Hindi siya wasak, Sofia, sagot ni Rico habang nakatingin ng diretso sa aking mga mata. Nakalubog lang siya sa putik. Gusto kong linisin mo siya hanggang sa ang kislap niya ay makasilaw sa lahat ng tumingin sa kanya. Doon nagsimula ang 6 na buwan ng aking paghihirap at muling pagsilang. Ang bawat araw ay tila isang labanan sa pagitan ng lumang Mercy at ng bagong Alexa. Sinimula ni Sofia sa pagputol ng aking mahabang buhok. Ang buhok na dati ay hinahaplos ni Troy habang nagsisinungaling siya sa akin. Habang nalalaglag ang mga hibla ng buhok sa sahig, naramdaman ko ang bawat piraso ng aking kahapon na dahan-dahang humihiwalay sa aking pagkatao. Ang ganda ay hindi lang nasa mukha, Alexa. Paulit-ulit na sabi ni Sofia habang tinuturuan niya akong lumakad ng may matataas na takong. Nasa bawat hakbang ito. Dapat mong iparamdam sa sahig na karangalan nito na tapakan mo ito. Sa bawat gabi na umiiyak ang aking mga paa sa sakit ng matataas na sapatos, naroon si Rico. Isang gabi, habang nag-iensayo kami sa malawak na ballroom ng kanyang mansyon, naramdaman ko ang pagod na tila gustong bumigay ng aking mga tuhod. Muntik na akong mabuwal nang maramdaman ko ang matitigas na braso ni Rico
na sumalo sa aking baywang. Napatitig ako sa kanya. Ang lapit ng aming mga mukha ay tila nagpapatigil sa tibok ng mundo. Nararamdaman ko ang mainit niyang hininga sa aking pisngi. Sa loob ng 6 na taon, nakalimutan ko na kung paano ang pakiramdam ng hawakan ng isang lalaki na may paggalang at hindi bilang isang ari-arian. "Stay with me, Alexa," bulong niya. Ang kanyang kamay ay marahang dumaan sa aking braso, tila isang kuryenteng gumagapang sa aking balat. "Huwag kang bibitiw. Isipin mo ang mukha nila, Troy, kapag nakita ka nila. Isipin mo ang bawat patak ng ulan na tiniis mo." Ang init ng kanyang hawak ay nagbigay sa akin ng lakas na hindi ko alam na meron ako. Sa mga sandaling yon, ang takot ko ay dahan-dahang napalitan ng isang kakaibang pakiramdam. Isang pagtitiwala na tila isang gamot sa aking sugatang puso. Ito ang kilig na matagal ko nang ibinaon, ngunit ngayon ay muling bumabangon sa ilalim ng proteksyon ni Rico. Lumipas ang mga buwan. Ang aking balat na dati ay tuyot sa kakahugas ng pinggan ay naging makinis at tila porselana. Ang aking mga mata na dati ay laging nakayuko ay natutong tumingin ng diretso at may talim. Higit sa lahat, ang aking isip ay naging kasing talas ng isang labaha sa ilalim ng pagtuturo ni Rico tungkol sa mundo ng mataas na pananalapi. Isang gabi, habang kumakain kami ng hapunan, inilapag ni Rico ang isang gintong sobre sa lamesa. "The Economic Gala." Lahat ng malalaking pangalan sa negosyo ay nandoon, kasama ang mga Lopez. Naramdaman ko ang biglang paglamig ng aking sikmura. "Nandoon si Troy?" "Oo." "At si Clara?" Balita ko ay ipapakilala na ni Doña Carmen si Clara bilang bagong mukha ng kanilang kumpanya. Sabi ni Rico habang iniinom ang kanyang alak. Gusto nilang ipakita na masagana sila, kahit ang totoo ay nabubulok na ang loob ng kanilang kumpanya. Tiningnan ko ang sobre. Ito na ang sandaling hinihintay ko. Ang pagkakataon na harapin ang mga taong pumatay sa aking danggal. Ngunit sa gitna ng aking determinasyon, may isang takot na bumubulong. Paano kung hindi ko kayanin? Paano kung makita ko ang mukha ni Troy at bumalik ang lahat ng panghihina ko? Napansin ni Rico ang aking pag-aalinlangan. Tumayo siya at lumapit sa akin. Inabot ang aking kamay at marahang pinisil ito. "Hindi ka na ang babaeng itinapon nila, Alexa. Ikaw na ang bagyo na sisira sa kanilang katahimikan." Kinuha ko ang isang mamahaling pen na nasa lamesa. Sa harap ng kontrata na nagpapatunay ng aking bagong pagkatao at ng aming alyansa ni Rico, dahan-dahan kong isinulat ang aking pangalan. Hindi Mercy Lopez. Hindi ang martir na asawa. Alexa Valderrama. Ang aking boses ay malakas at walang bakas ng pag-aalinlangan. Nang matapos ang pirma, tumingin ako kay Rico. Numiti siya. Isang niting puno ng paghanga at kakaibang ningning sa kanyang mga mata. Ngunit bago pa kami makag-usap muli, ang aking cellphone ay biglang umilaw. Isang notification mula sa isang private investigator ang lumitaw sa screen. Isang litrato ang ipinadala nito. Litrato ni Troy at Clara na masayang pumipili ng isang mamahaling singsing sa isang jewelry shop. Ngunit sa gilid ng litrato, may isang pamilyar na anino ang nakita ko. Isang anino na tila nagmamanman din sa kanila. "Rico, tingnan mo ito," sabi ko habang ipinapakita ang screen. "Hindi lang tayo ang may interes sa pamilya Lopez." Sino ang taong yun? At anong kinalaman niya sa aking nakaraan na hindi ko pa alam? Ang bawat hakbang ko sa pulang alpombra ng Grand Ballroom ay tila isang pagtapik sa sarili kong balikat. Isang paalala na hindi na ako ang babaeng binalot ng putik sa ilalim ng ulan. Ang liwanag ng mga dambuhalang chandelier sa itaas ay sumasalamin sa aking suot na kulay, hating gabing asul na gown, na tila mga bituin na nagbibigay pugay sa aking pagbabalik. "Hinggang malalim, Alexa. Yung iyo ang gabing ito," bulong ni Rico sa aking tabi. Ang kanyang kamay na nakapatong sa aking siko ay tila isang angkla na nagpapanatili sa akin sa gitna ng nagngangalit na dagat ng mga tao. Mula sa malayo, natanaw ko sila. Ang pamilya Lopez. Nakatayo sila sa gitna ng bulwagan, pinalilibutan ng mga negosya, tila mga langgam na kumakapit sa matamis na kasinungalingan.
Si Troy ay nakasuot na mamahaling taksido, tawa ng tawa habang may hawak na baso ng champagne. At sa tabi niya, si Clara. Suot ang isang pulang gown na tila sumisigaw ng atensyon. Ang kanyang leeg ay pinalalamutian ng isang kwintas na alam kong galing sa perang ninakaw nila sa akin. Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso. Ang bawat bahagi ng aking pagkatao ay gustong sumigaw, gustong sumugod at bawiin ang bawat luhang pumatak mula sa aking mga mata. Ngunit hinigpitan ni Rico ang hawak sa aking braso. "Eyes on the prize, Alexa," paalala niya. Nang magsimulang maglakad ang mga tao patungo sa gitna, nagtama ang aming mga mata ni Troy. Nakita ko ang biglang pagtigil ng kanyang pagtawa. Ang basong hawak niya ay bahagyang nanginginig. Tila nakakita siya ng isang multong bumangon mula sa hukay. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Pinalitan ng isang ekspresyong hindi mo malaman kung takot o pagkamangha. "Mercy?" Ang mahinang bulong na tila nabasa ko sa kanyang mga labi. Hindi ako kumurap. Hindi ko siya binigyan ng kahit maliit na ngiti. Tumingin ako sa kanya ng diretsyo. Taglay ang lamig ng yelo na kayang magpabitak sa kahit anong pader. Lumapit kami ni Rico sa kanilang grupo. Ang bawat mata sa paligid ay nakatuon sa amin. Sa misteryosong CFO ng Santillan Group at sa kanyang makapangyarihang escort. "Good evening, Mr. Lopez, Doña Carmen." Bati ni Rico sa isang tinig na kasing talas ng labaha. "I'd like you to meet my partner and our group's CFO, Miss Alexa Valderrama." Napahawak si Doña Carmen sa kanyang kwintas. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang sinusuri ang bawat anggulo ng aking mukha. "Alexa Valderrama?" Napakalaki ng pagkakahawid mo sa isang taong kilala namin. Ngumiti ako ng bahagya, isang ngiting hindi umaabot sa aking mga mata. "Marami po ang nagsasabi niyan, Doña Carmen. Ngunit naniniwala ako na ang bawat mukha ay may sariling kwento. At ang sa akin ay bago pa lamang nagsisimula." Ramdam ko ang tensyon sa pag-itan namin. Si Clara, na hindi makatiis sa atensyong nakukuha ko, ay biglang sumingit. "Beautiful gown, Miss Valderrama. Pero parang hindi bagay ang kulay sa'yo. Masyadong madilim." Sa isang mabilis at tila aksidenteng pagkilos, iginalaw ni Clara ang kanyang kamay. Ang baso ng pulang alak na hawak niya ay tumagilid at ang likido ay dahan-dahang bumuhos patungo sa aking gown. Narinig ko ang mahihinang singhap ng mga taong nakapaligid sa amin. Ang tunog ng alak na tumatama sa sahig ay tila isang babala. Ngunit bago pa man madumihan ang aking damit, isang mabilis na kamay ang humarang. Ginamit ni Rico ang kanyang sariling panyo upang saluhin ang mga patak, at sa isang iglap, nailayo niya ako sa panganib. Ang kanyang katawan ay naging isang kalasag sa pagitan namin ni Clara. "Ang ganda ay hindi nadudumihan ng mansa, Miss Clara. Ngunit ang ugali, kahit anong dami ng pabango ang gamitan mo, nananatiling mabaho," malamig na sabi ni Rico. Ang katahimikan sa ballroom ay naging kasing bigat ng tingga. Hinarap ni Rico ang lahat ng naroon. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw ng may awtoridad. "At para sa kaalaman ng lahat, Miss Valderrama is not just my partner. She's the woman I intend to marry. Ang sinumang bastos sa kanya ay bastos din sa Santillan Group." Naramdaman ko ang isang mainit na bugso ng emosyon sa aking dibdib. Ang kilig na akala ko ay wala na, ay tila isang apoy na muling nagliyab. Tumingin ako kay Troy at nakita ko ang matinding pagseseos at galit na gumuguhit sa kanyang mukha. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit. "Hindi maaari. Hindi ikaw si Alexa," bulong ni Troy habang palapit sa akin, hindi pinapansin ang pigil ni Clara. "Mercy, alam kong ikaw yan. Anong laro ito?" Tumalikod ako at nagsimulang maglakad palayo kasama si Rico. Ngunit bago ako tuluyang lumayo, lumingon ako sa kanya. "Ang Mercy na kilala mo ay namatay na sa ulan, Mr. Lopez. Ang kaharap mo ngayon ay ang taong kukuha ng lahat ng mayroon ka." Habang naglalakad kami palabas ng bulwagan, naramdaman ko ang isang pamilyar na paningin sa aking likuran. Hindi ito tingin ni Troy o ni Clara. Ito ay ang parehong anino na nakita ko sa litrato ng investigator. Isang lalaking nakatayo sa madilim na sulok ng balko,
may hawak na isang lumang kwintas na eksaktong katulad ng sa aking ina. Sino ang lalaking yon? At bakit ang kanyang mga mata ay tila puno ng pagsisisi habang nakatingin sa akin? Napakaganda mo talaga, Hija. Ngayon lang ako nakakita ng isang businesswoman na may ganyang klaseng ganda at talino. Tunay kang inspirasyon. Ang boses ni Doña Carmen ay tila isang malapot na pulot, matamis pero nakakasuffocate. Nakaupo kami sa isang marangyang private lounge ng isang hotel kung saan ang bawat sulok ay kumikinang sa ginto. Ngunit para sa akin, ang bawat ngiti ng matandang babae sa harap ko ay tila isang patak ng lason. Inilapag ko ang aking tasa ng tsa sa lamesang gawa sa marmol. Walang ingay, walang panginginig. Tumingin ako sa kanya. Sa mga mata niyang dati ay tila mga liyab ng impyerno kapag ako ang tinitingnan. Pero ngayon ay nagniningning sa pag-asang makakakuha ng pabor. Salamat, Doña Carmen. Pero alam nating dalawa na hindi tayo narito para pag-usapan ng aking ganda. Ang boses ko ay malamig, propesyonal at walang bahid ng emosyon. Balita ko ang Lopez Group ay naghahanap ng bagong investor para sa inyong expansion sa Clark. O baka naman para pambayad sa mga nagkakapatong-patong na utang? Bahagyang nanginig ang mga daliri ni Doña Carmen na may suot na dambuhalang brilyante. Humigpit ang kapit niya sa kanyang Hermes bag. Expansion syempre. Alam mo naman ang mga negosyo, Alexa. Minsan kailangan lang ng konting push. Sayang naman ang legacy ng asawa ko kung hahayaan lang nating humina ang kumpanya dahil sa mga maling desisyon ni Troy nung nakaraang buwan. Isang mapait na ngiti ang dumaan sa aking isipan. Sinisisi niya ang sariling anak para lang magmukhang malinis sa harap ko. Maling desisyon? Akala ko ba ay napakagaling ni Troy? Yon ang laging sabi niya sa mga interview. Huminga ng malalim si Doña Carmen. Tila naghahanda para sa isang madramang pag-amin. Matalino ang anak ko, Ija. Pero alam mo naman ang mga lalaki. Minsan, nadadala ng maling impluwensya. Natpakasal siya sa isang babaeng walang alam kundi magluto at maglaba. Isang Mercy Lopez na naging pabigat sa pamilya namin sa loob ng 6 na taon. Ninakawan pa kami bago tumakas kasama ang kung sinong lalaki. Yon ang sumira sa puhos ni Troy. Naramdaman ko ang pag-akyat ng dugo sa aking mga pisngi. Ang bawat salita niya ay tila isang karayom na tumutusok sa aking mga lumang sugat. Ang kapal ng mukha niyang baluktutin ang katotohanan sa harap mismo ng taong sinira niya. Ngunit sa halip na sumabog, mas hinigpitan ko ang aking kontrol. Nagnakaw? Sigurado ba kayo, Doña Carmen? Baka naman may ibang gumagawa niyan sa loob mismo ng inyong kumpanya at hindi niyo lang napapansin. Tanong ko habang dahan-dahang inilalabas ang isang dokumento mula sa aking folder. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong niya, ang kaba ay dahan-dahang gumagapang sa kanyang boses. Wala naman. Sinasabi ko lang na sa mundo ng business, ang mga taong pinagkakatiwalaan natin ang madalas na sumasaksak sa ating likuran. Sabi ko habang inilalapag ang loan agreement sa harap niya. Heto ang alok ng Santillan Group. Bibigyan namin kayo ng pondo na sapat para mabayaran ang lahat ng utang nyo at maituloy ang expansion. Kinuha ni Doña Carmen ang dokumento ng may kasabikan. Tila isang taong nalulunod na nakakita ng salbabida. Hindi niya binasa ang maliliit na letra sa huling pahina. Hindi niya nakita ang clause na nagsasabing kapag hindi sila nakabayad sa loob ng 3 buwan, ang lahat ng shares ng pamilya Lopez, pati na ang kanilang ancestral mansion, ay mapupunta sa akin. Hindi kay Rico, kundi sa aking personal na kumpanya. Alexa, napakabuti mong tao. Ibang-iba ka talaga sa babaeng yon. Kung ikaw lang ang naging asawa ni Troy, baka mas masaya kami ngayon. Ang kanyang boses ay puno ng pambobola, tila isang ahas na dahan-dahang pumupulupot sa kanyang biktima. Mag-ingat po kayo sa mga sinasabi niyo, Doña Carmen. Baka magkatotoo ang mga hiling niyo. Sagot ko. Pirmahan niya ngayon at maililipat na ang pondo bukas na bukas din. Nang mailagay niya ang kanyang pirma, naramdaman ko ang isang matinding bugso ng tagumpay, isang hakbang na lang, at magiging pulubi ang pamilyang nagtapon sa akin. Siya nga pala, Alexa, sabi ni Doña Carmen habang paalis na kami.
May gaganaping dinner sa bahay namin sa Sabado. Gusto sana naming ipakilala sa iyo ang mapapangasawa ni Troy, si Clara, isang tunay na aristokrata, hindi tulad ng nauna. Sana ay makarating ka. Makakaasa kayo, Doña Carmen. Hindi ko palalampasin ang gabing yon, sabi ko ng may misteryosong iti. Nang makaalis ang matanda, lumabas si Rico mula sa likod ng isang dambuhalang haligi. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga pero may kasamang pag-aalala. Nagawa mo na, Alexa. Hawak mo na ang leeg nila, sabi ni Rico. Hindi pa sapat ito, Rico. Gusto kong makita ang mukha ni Clara kapag nalaman niyang ang perang ginagamit niya sa kasal nila ni Troy ay galing sa akin, sagot ko. Ngunit nang pabalik na kami sa sasakyan, isang pamilyar na amoy ang tumama sa aking pang-amoy. Isang amoy ng sigarilyong may halong menthol. Ang paboritong tatak ng aking ama na matagal nang wala. Lumingon ako sa paligid at nakita ko ang isang lalaking mabilis na sumakay sa isang itim na van. Bago sumara ang pinto ng van, nakita ko ang kanyang mukha sa huling pagkakataon. Ang aking mga tuhod ay nanghina at muntik na akong mabuwal kung hindi ako nasalo ni Rico. Anong nangyari, Alexa? Nag-aalalang tanong ni Rico. Ang lalaking yon, Rico, ang lalaking yon, kamukhang-kamukha siya ng tatay ko. Bulong ko habang nanginginig ang buong katawan. Paano mangyayari yon? Ang aking ama ay idineklarang patay na 10 taon na ang nakalilipas sa isang aksidente sa dagat. Ito ba ay bahagi pa rin ng plano ng mga Lopez? O may mas malalim pang sikreto ang aking pamilya na pilit ibinabaon sa limot? Bakit parang hindi ka masaya, Troy? Halos 1 oras na kitang kinakausap tungkol sa disenyo ng ating kasal. Pero parang lumilipad ang isip mo. Ang boses ni Clara ay matinis, tila isang sirang plaka na pilit humihiin ng atensyon sa loob ng malamig na opisina ni Troy. Nakaupo si Troy sa kanyang swivel chair. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang lumang ledger na natagpuan niya sa ilalim ng kanyang mesa. Isang notebook na puno ng mga sulat kamay ni Mercy. Troy! Nakikinig ka ba? Muling sigaw ni Clara habang hinahampas ang kanyang kamay sa lamesa. Ang tunog ng kanyang mga mamahaling alahas na tumatama sa kahoy ay tila isang malakas na ingay na gumising sa diwa ni Troy. I'm listening, Clara. Busy lang ako sa trabaho. Maraming problema ang kumpanya ngayon. Walang ganang sagot ni Troy. Isinara niya ang notebook at itinago ito sa loob ng kanyang drawer. Ngunit ang imahe ng maayos at malinis na sulat ni Mercy ay tila nakaukit na sa kanyang balat. Trabaho? O baka naman iniisip mo pa rin ang Alexa na yon? Troy, nakita ko kung paano mo siya tignan nung gala. Para kang nakakita ng multo. Padarag na umupo si Clara sa sofa. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng pagkairita. Maganda lang siya, pero hindi niya mapapalitan ng status ko. At huwag mong sabihin na guguwapuhan ka sa Rico na yon. Tumingin si Troy sa labas ng bintana. Ang ulan ay dahan-dahang pumapatak, tila mga maliliit na daliri na kumakatok sa salamin. Naalala niya ang gabi kung kailan itinulak niya si Mercy palabas. Naalala niya ang itsura ng mga mata nito, puno ng sugat, ngunit may isang uri ng dignidad na hindi niya kailanman nakita kay Clara. Hindi ko siya iniisip. Pagsisinungaling ni Troy. Pero sa loob-loob niya, ang kanyang konsensya ay tila isang maliit na insekto na dahan-dahang kumakagat sa kanyang puso. Mula nang umalis si Mercy, ang bawat financial report na binabasa niya ay tila isang tula na hindi niya maintindihan. Ang kumpanya ay unti-unting nalulunod sa mga komplikadong numero na dati ay tila napakadaling ayusin ni Mercy. Nang makaalis si Clara, muling binuksan ni Troy ang drawer. Kinuha niya ang isang nakatuping papel na nakasingit sa notebook. Ito ay isang sulat na hindi niya nabasa noon. Isang liham na isinulat ni Mercy sa gabi ng kanilang 5 anibersaryo. Mahal kong Troy, simula ng sulat. Alam kong pagod ka sa trabaho, kaya tinapos ko na ang projections para sa susunod na quarter. Huwag mong kakalimutang uminom ng gamot mo para sa ulcer. Nandito lang ako, lagi mong katuwang, sa hirap man o sa ginhawa. Mahal na mahal kita. Naramdaman ni Troy ang isang matinding sikip sa kanyang dibdib. Ang bawat salita sa papel ay tila isang sampal ng katotohanan.
Habang siya ay nagpapakasasa sa bisig ni Clara, ang babaeng itinapon niya ay walang ibang inisip kundi ang kanyang kapakanan. Ang bawat tagumpay na ipinagmamalaki niya ay hindi kanya. Ito ay kay Mercy. Sa kabilang dako ng lungsod, nakatayo si Alexa sa harap ng malaking salamin sa kanyang silid. Suot niya ang isang itim na cocktail dress na tila baluti ng isang mandirigma. Hawak niya ang isang lumang litrato ng kanyang ama. Isang lalaking may mabubuting mata at isang ngiting tila kayang magpatunaw ng kahit anong lungkot. "Alexa, handa na ang sasakyan," boses ni Rico mula sa pintuan. Lumingon si Alexa. Nakita niya ang paghaanga sa mga mata ni Rico. Ngunit may kasama itong pag-aalala. Lumapit si Rico at inayos ang isang hibla ng buhok na humaharang sa mukha ni Alexa. Ang kanyang haplos ay tila isang kuryenteng, nagbibigay ng init sa gitna ng malamig na gabi. "Nanginginig ka," bulong ni Rico. Kinuha niya ang mga kamay ni Alexa at marahang pinisil ang mga ito. "Kung hindi mo pa kaya, hindi tayo kailangang pumunta. Maaari nating ipagpaliban ito." Huminga ng malalim si Alexa. Pilit na pinapakalma ang kanyang nagwawalang puso. "Kailangan ko itong gawin, Rico. Hindi lang para sa paghihiganti, kundi para sa katotohanan. Ang lalaking nakita ko, ang lalaking kamukha ni Papa, nararamdaman ko na may kinalaman ang mga Lopez sa pagkawala niya." "Kasama mo ako, Alexa. Hindi kita bibitawan," pangako ni Rico. Ang kanyang boses ay tila isang matatag na pader na nagbibigay ng seguridad. Nang makarating sila sa mansyon ng mga Lopez, ang bawat sulok ng bahay ay tila sumisigaw ng mga alaala. Ang amoy ng wax sa sahig, ang tunog ng antigong orasan sa sala, lahat ng ito ay dating bahagi ng kanyang kalbaryo. Sinalubong sila ni Doña Carmen na may malawak na ngiti, ngunit ang kanyang mga mata ay tila mga ahas na lagmamanman. Sa tabi niya ay si Troy, na tila hindi makatingin ng diretsyo kay Alexa. At sa kabilang panig ay si Clara, na suot ang lahat ng kanyang kayabangan. "Welcome to our home, Alexa." "Rico?" Masayang bati ni Doña Carmen. "Halina kayo sa dining area. Naghanda kami ng isang espesyal na piging para sa ating bagong partner." Habang naglalakad patungo sa hapagkainan, isang pamilyar na tunog ang narinig ni Alexa mula sa labas ng mansyon. Isang tunog ng isang sasakyang huminto at ang kalansing ng isang gate na tila binubuksan ng isang taong may sariling susi. Napatigil si Alexa. Ang kanyang puso ay tila tumigil din sa pagtibok. Sa pagdaan ng isang katulong, may narinig siyang bulong na nagpatingkad sa kilabot sa kanyang balat. "Nandiyan na ang senyor. Ang akala nating matagal nang wala ay nagbabalik na." Sino ang tinutukoy ng katulong? At anong sikreto ang itinatago ng pamilya Lopez sa ilalim ng kanilang marangyang hapagkainan na maaaring magpabago sa lahat ng plano ni Alexa? "Hindi maaari. Patay na siya. Nakita ko ang mga dokumento." Ang boses ni Doña Carmen ay halos isang hangin na lamang, habang ang kanyang mukha ay nagmistulang abo sa puti. Napabitaw siya sa kanyang baso ng alak, at ang tunog ng kristal na nagkapira-piraso sa sahig ay tila isang babala na bumasag sa katahimikan ng mansyon. Ngunit ang bawat piraso ng kristal ay hindi kasing talas ng titig ng lalaking dahan-dahang pumasok sa loob ng silid. Nakatayo ako doon, tila isang rebulto. Ang aking hininga ay naging mababaw, at ang bawat tibok ng aking puso ay naging isang masakit na pukpok sa aking dibdib. Ang lalaking nasa harap namin ay nakasuot ng isang kupas na itim na jacket. Ang kanyang mukha ay puno ng mga marka ng panahon at hirap, ngunit ang mga mata niya, ang mga matang niyo na dati ay nagpapatulog sa akin sa pamamagitan ng mga kwento ng dagat, ay hindi nagbago. "Pa?" Ang salitang iyon ay hindi lumabas sa aking labi, ngunit ang bawat selula ng aking katawan ay gustong sumigaw. "Sino ang taong ito, Ma?" tanong ni Troy. Ang kanyang boses ay puno ng pagkalito at takot. Lumapit siya sa matanda, tila diring-diri sa itsura nito. "Guard! Bakit hinayaan niyo makapasok ang pulubing ito?" "Huwag mo siyang hawaan, Troy!" Ang biglang sigaw ni Doña Carmen na ikinagulat ng lahat. Nanginginig ang kanyang buong katawan.
Naramdaman ko ang isang mainit at matatag na kamay na humawak sa aking malamig na palad sa ilalim ng lamesa. Si Rico. Hindi siya tumitingin sa akin, ngunit ang higpit ng kanyang hawak ay tila nagsasabing, "Nandito ako. Hindi kita hahayaang mabuwal." Ang init na nagmumula sa kanyang balat ay tila isang tanging bagay na nagpapanatili sa akin sa realidad. Mukhang may hindi inaasahang bisita ang pamilya Lopez. Ang malamig na tinig ni Rico ang bumasag sa tensyon. Tumingin siya sa matanda ng may paggalang. Isang bagay na hindi ginawa ng kahit sino sa silid na yon. Maaari ba naming malaman kung sino siya, Doña Carmen? O baka naman, isa itong lihim na matagal niyo nang ibinaon? Lumingon ang matanda. Nagtama ang aming mga mata. Sa loob ng ilang segundo, ang buong mundo ay naglaho. Wala ang mansyon. Wala ang mga Lopez. Wala ang paghihiganti. Tanging ang hapdi ng 10 taong pangungulila ang natira. Nakita ko ang pagkislap ng luha sa kanyang mga mata. Isang pagkilala na pilit ning itinago sa harap ng iba. Siya ang dating hardinero ng pamilya. Ang mabilis na pagsisinungaling ni Doña Carmen, pagaman ang kanyang boses ay pumipiyok. Umalis ka namang, Tomas. Hindi ito ang oras para sa'yo. Hardinero? Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking lalamunan bago ko pa ito mapigilan. Tumingin ako kay Doña Carmen ng may matinding puot. Ang isang hardinero ba ay may suot na kwintas na tanging ang pamilya ko lang ang mayroon? Ang gintong medalya na yan, Doña Carmen, alam nating dalawa na hindi yan pagmamay-ari ng isang tauhan lang. Namutawi ang isang nakabibing katahimikan. Si Clara ay tila nanonood ng isang teleserye. Ang kanyang muka ay puno ng pang-uuyam. What a drama! Alexa, don't tell me connected ka sa maruming matandang ito. Is he your secret father or something? Hindi ko natiis. Tumayo ako. Ang tunog ng pag-atras ng aking upuan ay tila isang hudyat ng pagsabog. Ngunit bago pa ako makapagsalita, tumayo rin si Rico. Inakbayang niya ako ng may pagmamahal at autoridad. Miss Valderrama is tired, sabi ni Rico kay Troy at Doña Carmen. Ang kanyang boses ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Mukhang marami kayong dapat ipaliwanag na hindi kasama sa aming kontrata. Alexa, aalis na tayo. Habang inaalalayan ako ni Rico palabas, nilagpasan namin ang matanda. Naramdaman ko ang dulo ng kanyang daliri na dumaan sa aking braso. Isang mabilis at palihim na haplos na tila, isang basbas. Sa labas ng mansyon, sa gitna ng kadiliman ng harden, naramdaman ko ang paghina ng aking mga tuhod. Rico, si Papa! Buhay si Papa! Ang aking hikbi ay sumabog na tila isang dam na gumuho. Niyakap ako ni Rico nang mahigpit sa ilalim ng mga bituin. Isinandal ko ang aking ulo sa kanyang dibdib. Pinapakinggan ang mabilis, ngunit matatag na tibok ng kanyang puso. Ito ang healing na hindi ko inasahan. Ang makaramdam ng kaligtasan sa bisig ng isang lalaki, habang ang aking mundo ay muling winawasak ng katotohanan. Hahanapin natin ang katotohanan, Alexa. Pang-ako, hindi ka na muling mag-iisa sa ulan. Bulong ni Rico habang hinahalikan ang tuktok ng aking ulo. Ngunit nang papaandar na ang aming sasakyan, tumingin ako sa side mirror. Nakita ko si Troy na nakatayo sa balkona may hawak na isang itim na sobre. Sa ilalim ng ilaw ng poste, kitang-kita ko ang kanyang mukha. Puno ng isang uri ng ngiti na hindi ko kailanman nakita sa kanya. Isang ngiting nagsasabing hawak niya ang isang bagay na mas malakas kaysa sa kahit anong pera ni Rico. Isang text message ang pumasok sa aking phone mula sa isang hindi kilalang numero. Kung gusto mong makitang buhay ang tatay mo bukas, ibalik mo ang lahat ng shares na kinuha mo sa amin. Na yon din. Naramdaman ko ang paglamig ng aking dugo. Ang aking paghihigat ay naging isang laro ng buhay at kamatayan. Kaya ko bang isakripisyo ang husti, yang matagal kong binuo para sa buhay ng taong matagal ko nang inakalang patay? Ibalik mo ang lahat o mawawala siya sa iyo. Sa ikalawang pagkakataon. Ang mga titik sa screen ng aking cellphone ay tila mga uod na dahan-dahang kumakain sa aking natitirang lakas.
Napasandal ako sa malamig na upuan ng sasakyan, habang ang bawat hininga ko ay tila may kasamang bubog na sumusugat sa aking baga. Ang kamay kong hawak ang telepo o ay nanginginig ng labis, sapat para marinig ang mahinang pagtama nito sa aking mga hita. Alexa? Alexa, anong nangyayari? Ang boses ni Rico ay puno ng pag-aalala. Itinigil niya ang sasakyan sa gilid ng madilim na kalsada at hinawakan ang aking magkabilang balikat. Hindi ako makapagsalita. Ipinakita ko lamang sa kanya ang mensahe. Naramdaman ko ang paghigpit ng kanyang hawak, ang init ng kanyang mga palad na pilit akong ibinabalik sa realidad mula sa isang madilim na bangungot. Hayop ka, Troy. Bulong ni Rico. Ang kanyang panga ay naninigas sa galit. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng ilaw ng mga post sa kalsada. Huwag kang makikinig sa kanya, Alexa. Isagbietag ito. Alam nilang hawak na natin ang leeg nila, kaya ginagamit nila ang tatay mo. Pero Rico, buhay siya. Buhay si Papa. Ang aking boses ay isang basag na hikbi. 10 taon ko siyang iniyakan. 10 taon akong naglakad sa mundo na parang ulila. Tapos ngayon naabot kamay ko na siya, gagamitin nila siyang pananakot? Niyakap ako ni Rico ng mahigpit. Isinubsob ko ang aking mukha sa kanyang dibdib, hinahayaang mabasa ng aking mga luha ang kanyang mamahaling polo. Sa sandaling iyon, ang lahat ng aking plano, ang lahat ng aking talino sa negosyo ay naglaho. Ako ay muling naging ang batang Mercy na takot mawalaan. Makinig ka sa akin. Bulong ni Rico sa aking tainga. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit mapanganib. Hindi natin ibabalik ang mga shares, dahil kapag ginawa natin yon, mawawalan tayo ng alas. Ang gagawin natin, bibilisan natin ang pagguho nila. Kapag wala na silang pera, wala na silang pambayad sa mga taong humahawak sa tatay mo. Kinabukasan, ang kumpanya ng mga Lopez ay tila isang bahay na gawa sa barahan na tinamaan ng malakas na hangin. Sa utos ni Rico, lahat ng mga utang ng Lopez Group sa iba't ibang bangko ay sabay-sabay na idineklarang due and demandable. Ang balita tungkol sa kanilang malaking pagkakautang ay kumalat na parang apoy sa social media at sa mga pahayagan. Sa loob ng opisina ng Lopez Group, ang kaguluhan ay tila isang eksena sa impyerno. Ang tunog ng mga teleponong hindi tumitigil sa pagring ay humahalo sa malalakas na boses ng mga empleyadong nag-aalala sa kanilang mga sahon. Nasaan ang pondo? Bakit na-freeze ang mga accounts natin? Sigaw ni Troy sa kanyang accounting manager. Ang kanyang kurbata ay maluwag na at ang kanyang mukha ay puno ng pawis sa kabila ng lamig ng aircon. Sir, may gleek po ng ating internal audit reports. Lahat ng ghost consultants at mga ilegal na transaksyon ni Miss Clara nasa kamay na po ng Securities and Exchange Commission. Sagot ng manager na halos maiyak na sa takot. Pumasok si Clara sa opisina. Padarag na isinarado ang pinto. Troy! Anong nangyayari? Bakit ayaw tanggapin ang credit card ko sa butik? Napahiya ako sa harap ng mga kaibigan ko. Punyeta, Clara! Credit card mo pa rin ba ang iniisip mo? Bulyaw ni Troy. Mamumulubi na tayo! At lahat ng ito ay dahil sa babaeng yon. Dahil kay Alexa. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Doña Carmen. Ang kanyang muka ay tila tumanda ng 10 taon sa loob ng isang gabi. Hawak niya ang kanyang dibdib, humihingal na tila kinakapos ng hangin. Troy, ang mansion. May mga tao sa labas. Nilalagyan na nila ng notice of foreclosure ang gate natin. Ang boses ng matanda ay nanginginig. Ano? Sabay na sigaw ni Troy at Clara. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, isang tawag ang pumasok sa cellphone ni Troy. Inaasahan niyang si Alexa ito para sumuko, ngunit ang boses sa kabilang linya ay isang lalaking hindi niya kilala. Isang boses na malamig at puno ng pagbabanta. Samantala, sa isang lihim na warehouse sa labas ng lungsod, nakatayo si Alexa kasama si Rico at isang grupo ng mga tauhan. Nakatingin siya sa isang monitor na nagpapakita ng GPS tracker ng sasakyang kumuha sa kanyang ama kagabi. Nandyan siya, Rico. Sa lumang factory ng mga Lopez sa Bulacan. Sabi ni Alexa.
Ang kanyang mga mata ay hindi nakakikitaan ng takot, kundi ng isang matalim na determinasyon. Mag-ingat tayo, Alexa. Alam ni Troy na wala na siyang mawawala. At ang taong wala nang mawawala, ang pinakamapanganib na kalaban. Babala ni Rico. Habang papaalis sila patungo sa factory, isang malakas na tunog ng pagsabog ang narinig mula sa di kalayuan. Ang langit ay dahan-dahang nagkukulay kahel, tila isang babala na ang unang pagguho ng pamilya Lopez ay magdadala ng isang malaking sunog na pwedeng tumupok sa lahat. Kasama na ang mga taong mahal ni Alexa. Sa huling sandali bago pumasok sa sasakyan, tumingin si Alexa sa kanyang kamay. Ang singsing na ibinigay ni Rico bilang simbolo ng kanilang alyansa ay kumikinang sa dilim. Pangako pa, ililigtas kita. At sa pagkakataong ito, wala nang makakaagaw sa atin ng ating kaligayahan. Ngunit sa anino ng factory, isang tao ang nagmamanman sa kanila. Isang tao na may hawak na lighter at isang galon ng gasolina, may suot na pamilyar na kwintas na tila nagbibigay ng huling baspas sa isang trahedya yang malapit ng maganap. Tumingin ka sa mga mata ko, Troy. Hindi ba pamilyar ang galit na nakikita mo? O sadyang napakabilis mo lang makalimot dahil masyado kang naging abala sa pagpapakasasa sa nakaw na yaman? Ang boses ko ay umalingaw. Now sa loob ng luma at abandonadong factory ng mga Lopez, kung saan ang bawat sulok ay nilalamon na ng kalawang at alikabok. Nakatayo ako sa gitna ng malamig na semento habang ang anino ko ay humahaba sa ilalim ng isang bumbil, yang naghihingalo ang liwanag. Sa harap ko, nakatali sa isang kinakalawang na upuan, ang aking ama. Ang lalaking inakala kong kinuha na ng dagat, ngunit kinuha lang pala ng kasakiman ng pamilyang pinaglingkuran ko. Mercy? Ang gulong ni Troy ay tila isang hangin na dumaan sa isang libingan. Ang kanyang mga kamay na may hawak na lighter ay nanginginig. Ang apoy nito ay sumasayaw sa takot. Hindi maaari. Patay na si Mercy. Ikaw si Alexa. Ikaw ang CFO ng Santillan. Dahan-dahan kong inalis ang aking suot na mamahaling salamin. Lumakad ako palapit sa kanya. Bawat tunog ng aking matataas na sapatos sa semento ay tila isang bilang ng kanyang nalalabing oras. Ang Mercy na tinatapakan nyo? Ang Mercy na pinaglingkuran kayo ng 6 na taon habang ninanakawan nyo ng danggal. Yon ang pinatay nyo sa ulan. Pero ang talinong ginamit nyo para yumaman? Heto ang kaharap nyo ngayon. At tinitiyak ko sa iyo, Troy. Bawat sentimo na kinuha nyo, bawat patak ng luha ni nanay, ay may katumbas na kabayaran. Sa gilid, nakita ko si Doña Carmen na pilit tumatayo mula sa isang sulok. Ang kanyang mamahaling bestida ay punong-puno ng alikabok. Ang kanyang mukha ay hindi nakakikitaan ng kapangyarihan. Tanging ang nanlilisik na takot na lamang ang natira. Ikaw ang sumira sa amin. Pakawalan mo kami, Mercy. Utang mo sa amin ang buhay mo. Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking dibdib. Isang tunog na puno ng hapdi at pagkamuhi. Utang? Doña Carmen, ang tanging utang na meron ay ang utang nyo sa katarungan. Ninakaw nyo ang tatay ko. Ikinulong nyo siya rito sa loob ng 10 taon para hindi niya mailantad ang mga illegal na transaksyon ng asawa mo. Pinaniwala nyo kami na patay na siya para magamit nyo ako bilang alipin sa inyong bahay. Lumingon ako sa aking ama. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin, punong-puno ng luha at pagsisisi. Ang kanyang bibig ay may busal, ngunit ang kanyang mga ungol ay tila isang dasal ng paghingi ng tawad. Ang sakit na makita siyang ganon, payat madungis, at tila isang hayop na ikinulong, ay tila isang kutsilyong paulit-ulit na sumasaksak sa aking puso. Troy, bitawan mo ang lighter na yan. Ang boses ni Rico ay pumailan lang mula sa madilim na bahagi ng factory. Lumabas siya kasama ang mga tauhan ng pulisya. Tapos na ang laro. Hawak na namin ang ebidensya ng pagkidnap nyo kay Tomas Valderrama. At ang kumpanya nyo, wala na. Kaninang 8:00 ng umaga, idineklara na ang bangkarot ng Lopez Group. Nabitawan ni Troy ang lighter. Ang maliit na apoy nito ay namatay bago pa man tumama sa sahig. Napaluhod siya. Ang kanyang mga balikat ay gumuho sa bigat ng katotohanan. Mercy!
Patawarin mo ako. Mahal kita, Mercy. Nagawa ko na ang lahat dahil kay Mama. Lumapit ako sa kanya, hindi para yakapin siya, kundi para tingnan ang kanyang pagkaaba. Huwag mong dungisan ng salitang mahal, Troy. Ang pag-ibig ay hindi naninira. Ang pag-ibig ay hindi nagpapakulong. Ang pag-ibig ay hindi nambubugbog ng kaluluwa. Biglang humawak si Doña Carmen sa kanyang dibdib. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Ang kanyang muka ay nagkulay ube. Troy, ang puso ko. Napasandal siya sa pader at dahan-dahang napaupo sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay pilit na kumakapit sa kanyang kwintas na perlas hanggang sa maputol ang tali nito. Ang mga butil ng perlas ay nagkalat sa sahig, tila mga luha ng isang kahariang naglaho na. Tumingin si Troy sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo. Mercy, tulungan mo si Mama. Maawa ka. Tumingin ako kay Doña Carmen. Naalala ko ang gabi sa ulan. Naalala ko ang boses niya habang sinasabing itapon ang basura. Naalala ko ang nanay ko na namamatay sa labas ng ospital dahil sa utos niya. Ang aking puso ay naging kasing lamig ng simento sa ilalim ng aking mga paa. Sabi mo noon, Doña Carmen, ang Diyos na ang bahala sa akin. Sabi ko nang walang kahit anong emosyon. Ngayon, hayaan nating ang Diyos din ang magdesisyon para sa'yo. Hindi ko siya tinulungan. Nanatili akong nakatayo habang pinagmamasdan ang kanyang paghihirap hanggang sa dumating ang mga medik. Ipinakita ko sa kanila ang mukha ng isang babaeng wala nang natitirang awa. Habang kinakalaga ni Rico ang aking ama, tumingin ako sa labas ng bintana ng factory. Ang bukang liwayway ay dahan-dahang sumisilip, nagbibigay ng bagong kulay sa langit. Ngunit sa likod ng aking tagumpay, may isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang itim na sobre ang iniwan sa ibabaw ng lamesa sa tabi ng aking ama. Binuksan ko ito at naramdaman ang muling paghinto ng aking mundo. Isang dokumento ito ng pagsilang. Isang birth certificate na nagsasabing hindi ako anak ni Tomas Valderrama. Ang tunay na revelasyon ay hindi ang pagbagsak ng mga Lopez, kundi ang katotohanang ang buong pagkakakilalan ko ay isang malaking kasinungalingan na itinago ni Tomas sa loob ng maraming taon. Sino talaga ako? At bakit ang pangalan ng aking tunay na ina sa dokumento ay ang pangalan ng kaisa-isang babaeng itinuring kong kaaway sa buong buhay ko? Akala mo ba tapos na ang lahat, Mercy? Akala mo ba dahil nakuha mo na ang kumpanya at ang mansyon, ay ikaw na ang reyna? Nagkakamali ka. Isang malaking pagkakamali ang iwanan akong buhay sa isang tabi, habang pinapanood mo ang pagbagsak ng mga Lopez. Ang boses ni Clara sa kabilang linya ng telepo ay tila isang matalim na kuko na kumakalmot sa aking pandinig. Punong-puno ito ng pait, desperasyon, at isang uri ng kabaliwan na tanging ang taong nawala ng lahat ang makakapag-produce. Nakatayo ako sa gitna ng abandonadong factory. Hawak pa rin ang dokumentong nagpabago sa aking buong mundo. Ang papel na nagsasabing ang aking tunay na ina ay hindi si Maribel. Ang babaeng nagpalaki sa akin ng may pagmamahal, kundi ang babaeng nasa harap ko ngayon na naghihingalo, si Doña Carmen. Ang katotohanan ito ay tila isang malakas na sampal na nagpamanhid sa aking buong pagkatao. Ngunit, ang mga susunod na salita ni Clara ay mas matindi pa sa anumang rebelasyon. Kung gusto mo pang makitang humihinga ang iyong mahal na nanay na si Maribel, pumunta ka sa lumang pantalan ng Batangas, ngayon din. Mag-isa ka lang, Mercy. Kapag nakakita ako ng kahit isang pulis o kahit ang anino ni Rico, tinitiyak ko sa'yo. Bago pa sila makalapit ay lumulutang na ang bangkay ng matandang ito sa dagat. Ang tunog ng isang mahinang paghikbi ni Nanay Maribel sa background ay tila isang kidlat na gumuhit sa aking puso. Mercy? Anak? Huwag kang pupunta. Huwag kang... Ang kanyang boses ay biglang naputol. Pinalitan ng tunog ng isang malakas na sampal na umalingaw-naw sa speaker ng aking phone. Naramdaman ko ang paghinto ng daloy ng aking dugo. Ang aking mga tuhod ay nanghina at ang bawat hibla ng aking kalamnan ay nagsimulang manginig sa matinding takot at galit. Clara! Huwag mong sasaktan ang nanay ko! Wala siyang kinalaman dito. Ang galit mo ay sa akin.
Kaya ako ang harapin mo. Sigaw ko, bagaman ang aking boses ay basag at puno ng pagsusumamo. Nanay mo? Hindi mo ba binasa ang papel na hawak mo? Hindi mo siya kadugo, Mercy. Pinalaki ka lang niya para pagtakpan ang kahihiyan ni Doña Carmen. Pero sige, dahil martir ka, bibigyan kita ng 1 oras. 1 oras o mawawalan ka ng kaisa-isang taong nagturing sa'yo na tao. Naputol ang tawag. Ang katahimikan na sumunod ay tila isang mabigat na kumot na sumasakal sa akin. Napatingin ako kay Doña Carmen na inilalabas na ng mga medic mula sa factory. Ang babaeng naging mitsa ng aking pagdurusa ay ang babaeng nagbigay sa akin ng buhay. Ang irony ng tadhana ay tila isang malupit na biro na hindi ko kayang tawanan. Naramdaman ko ang paglapit ni Rico. Hinawakan niya ang aking braso. Ang kanyang hawak ay matatag at puno ng proteksyon. Alexa, narinig ko ang lahat. Hindi ka pwedeng pumunta doon ng mag-isa. Baliw na si Clara. Wala na siyang moralidad na natitira. Rico, kailangan kong iligtas si nanay. Ang aking boses ay isang mahinang bulong. Kahit hindi niya ako kadugo, siya ang nagparamdam sa akin kung ano ang ibig sabihin ng pamilya. Hindi ko hahayaang mamatay siya dahil sa mga kasalan ng hindi naman niya ginawa. Hindi kita hahayaang harapin ito ng mag-isa, mariing sabi ni Rico. Tumingin siya sa aking mga mata at dun ko nakita ang isang pangakong hinding-hindi niya babaliin. Magtitiwala ka ba sa akin? Sa loob na mabilis na sasakyan patungo sa Batangas, ang bawat segundo ay tila 1 taon. Hawak ni Rico ang aking kamay, ang init ng kanyang palad ay tila isang tanging bagay na nagpapanatili sa aking katinuan. Makinig ka, Alexa? May plano ako. Hindi tayo susugod ng walang diskarte. Si Clara ay naghahanap ng atensyon at ibibigay natin yon sa kanya. Pagdating sa lumang pantalan, ang amoy ng dagat at ang tunog ng mga alon na humahampas sa mga kinakalawang na post ay tila isang malungkot na musika. Nakita ko si Clara na nakatayo sa dulo ng pier. Hawak ang isang baril sa kanyang kanang kamay, habang ang kaliwang kamay niya ay nakasabunot sa buhok ni Nanay Maribel na nakatali sa isang post. "Nandito na ako, Clara! Bitawan mo na siya!" Sigaw ko habang dahan-dahang lumalapit. Tumawa si Clara. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa dilim. "Tingnan mo nga naman, ang dakilang Mercy. Handa ka talagang mamatay para sa isang matanda? Hindi mo naman ina? Napakamartir mo talaga. Kaya ka madaling lokohin ni Troy eh." "Clara, tapos na ang lahat. Wala ng kumpanya, wala ng pera." Sabi ko, pilit na pinapakaalma ang aking boses. "Anong makukuha mo rito? Kapag pinatay mo siya, habang buhay kang magtatago sa batas." "Wala na akong pakialam sa batas!" Bulyaw ni Clara. "Sinira mo ang buhay ko! Ako dapat ang reyna ng mga Lopez. Ako dapat ang may hawak ng lahat. Pero dahil sa iyo, naging basura ako. Ngayon, gusto kong maramdaman mo kung paano mawala ng lahat ng mahalaga sa iyo." Itinutok ni Clara ang baril sa ulo ni Nanay Maribel. Naramdaman ko ang paghinto ng aking mundo. Ngunit sa isang iglap, isang anino ang mabilis na gumalaw mula sa gilid ng mga container van. Si Rico. "Clara, wag!" Sigaw ni Rico habang tumatakbo patungo sa aming kinaroroonan. Ang tunog ng isang malakas na putok ay pumailan lang sa buong pantalan, bumasag sa katahimikan ng gabi. Nakita ko ang pagbagsak ng isang katawan sa semento. Hindi si Nanay Maribel, hindi si Clara. "Rico!" Ang aking sigaw ay tila isang pagpunit sa kalangitan. Tumakbo ako patungo kay Rico na nakahiga na sa sahig. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang balikat, kung saan dumadaloy ang pulang likido na tila isang ilog ng pagsasakripisyo. Ngunit sa kabila ng sakit, nakita ko ang isang maliit na ngiti sa kanyang mga labi habang nakatingin sa akin. Si Clara ay tila natigilan sa kanyang ginawa, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang baril. Sa sandaling iyon, ang mga sirena ng pulisya ay nagsimulang marinig mula sa dikalayuan. Ang kanilang mga asul at pulang ilaw ay sumasalamin sa madilim na tubig ng dagat. "Huli na ang lahat, Clara."
Ang aking boses ay malamig at puno ng puot habang nilalapitan ko siya. Hindi mo na kami kailanman masasaktan muli. Ngunit habang papalapit ang mga pulis, isang nakapanging ilabot na tawa ang muling kumawala kay Clara. May kinuha siyang isang maliit na remote mula sa kanyang bulsa. Kung mamamatay ako, isasama ko kayong lahat sa impyerno. Isang serya ng maliliit na pagsabog ang naganap sa ilalim ng pier, naging sanhi ng pagyanig ng buong istruktura. Ang mga post ay nagsimulang gumuho at ang simento sa ilalim ng aming mga paa ay nagsimulang magbitak. Alexa! Ang nanay mo! Sigaw ni Rico habang pinipilit na tumayo. Tumingin ako kay Nanay Maribel na nasa dulo ng pier na dahan-dahang nahuhulog sa dagat. Tumingin ako kay Rico na sugatan. Sino ang uunahin ko? At paano ako mabubuhay sa katotohanang ang aking tunay na ina ay ang babaeng naging mitsa ng aking bawat sakit? Hindi ko inisip ang panganib. Hindi ko narinig ang pagbabala ng mga pulis o ang ingay ng gumuguhong semento sa aking paligid. Ang tanging nakikita ko ay ang mukha ni Nanay Maribel, ang mukha ng babaeng nagpunas ng aking mga uling sa mukha noong bata ako. Ang nagturo sa akin na ang tunay na kayamanan ay wala sa bulsa, kundi nasa dangal. Sa isang mabilis na pagkilos, tumakbo ako patungo sa dulo ng pier na dahan-dahang kinakain ng dagat. Ang bawat hakbang ko ay tila pakikipag-unahan sa kamatayan. Naramdaman ko ang paghila ni Rico sa aking damit gamit ang kanyang malakas na kamay, kahit na ang kanyang balikat ay basang-basa ng sariling niyang dugo. Alexa, mag-iingat ka! Huwag kang bibitaw! Sigar ni Rico. Ang boses niya ay gumaral dahil sa sakit ngunit nananatiling matatag. Inabot ko ang kamay ni Nanay Maribel sa gitna ng usok at mga lumilipad na debris. Sa sandaling naglapat ang aming mga palad, naramdaman ko ang higpit ng kanyang kapit. Isang kapit na hindi nagmula sa takot, kundi sa pag-ibig. Gamit ang lahat ng lakas na natitira sa aking katawan, hinila ko siya paitaas, palayo sa nagganggalit na tubig, habang si Rico ay nagsilbing angkla naming dalawa sa gumuguhong istruktura. Sa kabilang dako, si Clara ay tila isang baliw na pusa na naipit sa sulok. Habang papalapit ang mga pulis, sinubukan niyang tumalon sa isang speedboat. Ngunit ang kanyang sariling bomba ay naging sanhi ng pagkakaroon ng malaking agos na humigop sa kanyang sasakyan. Ang kanyang mga sigaw ng pagmumura ay dahan-dahang nalamon ng tunog ng naglalakihang alon hanggang sa tanging ang mga asul na ilaw na lamang ng mga otoridad ang natira sa dilim. Makalipas ang ilang linggo, ang ingay ng digmaan ay napalitan ng isang nakakabinging katahimikan. Nakatayo ako sa labas ng isang maliit at lumang bahay sa probinsya. Hindi ito mansyon, ngunit ang bawat sulok ay malinis at amoy sariwang sampagwita. Doon ko dinala si Nanay Maribel upang magpagaling. Sa tabi ko, nakaupo si Rico sa isang tumba-tumba. Ang kanyang balikat ay may benda pa rin. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng kapayapaan habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Alexa, may bisita ka, mahinang sabi ni Rico. Lumingon ako at nakita ko si Troy. Ngunit hindi na ito ang Troy na nakilala ko. Ang kanyang mamahaling suit ay pinalitan ng kupas na t-shirt. Ang kanyang mukha ay payat, ang mga mata ay lubog at puno ng kahihiyan. Wala na ang kanyang kotse, wala na ang kanyang kapangyarihan. Siya ngayon ay isang hamak na lalaking naglalakad sa kalsada na tila isang anino ng kanyang dating sarili. Mercy. Alexa. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon. Nariyan ako sa ospital kanina. Si Mama, hindi na raw siya makakapagsalita. Paralisado na ang buong katawan niya. Ang sabi ng mga doktor, habang buhay na siyang nakadepende sa makina at sa mga taong hindi niya naman kilala. Tumingin ako sa kanya ng walang galit. Tanging awa na lamang ang natitira. Ang pinakamatinding parusa para sa isang taong mapagmataas ay ang mabuhay sa isang katawan na hindi na niya mautusan. Sa isang mundong wala nang nakakakilala sa kanyang pangalan. Bakit ka narito, Troy? Tanong ko. Gusto ko lang humingi ng tawad. Para sa lahat. Para kay Papa Tomas, para sa Nanay Maribel mo at para sa'yo.
Lumuhod si Troy sa damuhan. Ang kanyang mga hikbi ay hindi na niya mapigilan. Wala na akong mukhang ihaharap. Pero hindi ako makakatulog hanggat hindi ko nasasabi sa'yo na ikaw ang pinakamagandang bagay na nangyari sa buhay ko. Na sinira ko lang dahil sa aking kahangalan. Ang patawad ay hindi ibinibigay, Troy. Ito ay pinaghihirapan. Malamig ngunit mahinahon kong sagot. Umalis ka na. Ang bawat segundo na narito ka ay paalala lamang ng ulan na tiniis ko. Tumayo si Troy at dahan-dahang lumakad palayo. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko. Tila pasa niya ang buong bigat ng kanyang mga kasalanan. Yon ang huling pagkakataon na makikita ko siya bilang bahagi ng aking buhay. Ang karma ay hindi laging dumarating sa anyo ng kidlat. Minsan, ito ay dumarating sa anyo ng isang mahaba at malungkot na buhay sa gitna ng pagsisisi. Pumasok ako sa loob ng bahay at lumapit sa aking ina. Ang aking tunay na ina sa puso, si Nanay Maribel. Hinawakan ko ang kanyang kamay at hinalikan ang kanyang no. Nay, tapos na po ang lahat. Wala na tayong kailangang katakutan. Bulong ko. Anak, ang utang na loob ay hindi nasusukat sa dugo, sabi ni Nanay Maribel habang hinahaplos ang aking buhok. Ang tunay na ina ay ang taong nanatilino ang lahat ay nang iwan, at ang tunay na anak ay ang taong marunong bumalik sa pinagmulan. Naramdaman ko ang isang mainit na yakap mula sa aking likuran. Si Rico. Isinandal niya ang kanyang baba sa aking balikat. Ang kanyang himinga ay tila isang pamilyar na himig na nagpapakalma sa aking kaluluwa. Handa ka na bang buksan ang huling lihim, Alexa? Tanong ni Rico. Inilabas niya ang isang lumang itim na kahon na nakuha niya mula sa vault ni Doña Carmen bago ito tuluyang na-foreclose. Sa loob ng kahon ay may isang sulat na may selyo ng isang abogado. Isang dokumentong magsasabi kung sino talaga ang nagmamay-ari ng lahat ng lupain kung saan nakatayo ang mansyon ng mga Lopez. Nang buksan ko ang sulat, ang aking mga mata ay nanlaki sa gulat. Ang mansyong iyon, ang kumpanyang iyon, at ang lahat ng yaman na ipinagdamot nila sa akin, ay hindi kailanman naging kanila. Sino ang tunay na nagmamay-ari ng lahat at bakit ang pangalan ko ang nakasulat sa dokumentong may pets ang bago pa man ako ipanganak? Ang bawat pilat sa aking mga palad ay hindi pala marka ng aking pagiging alipin, kundi ang mga bakas ng isang nakaw na kaharian. Hawak ko ang lumang papel na nagdidilaw na sa luma. Ngunit ang mga titik dito ay tila sariwa pang sugat na humahaplos sa aking kamay. Nakaupo ako sa tabi ni Papa Tomas sa beranda ng aming bagong tahanan. Ang hangin ay amoy tuyong damo at paparating na ulan, isang pamilyar na amoy na dati ay nagbibigay sa akin ng takot. Ngunit na yon ay nagdadala ng kakaibang kapayapaan. Tumingin ako kay Papa. Ang kanyang mga kamay, na dati ay puno ng dumi at langis mula sa pagtatrabaho sa factory, ay dahan-dahang nanginginig habang hinahawakan ang aking balikat. Patawarin mo ako, Mercy. Alexa. Ikinulong ko ang katotohanan dahil natatakot ako mamatay ka. Ang pamilya Lopez, ang asawa ni Doña Carmen. Hindi siya ang tunay na tagapagmana. Ang lolo mo, ang tunay na may-ari ng lahat, ay ipinamana ang lahat sa akin bago siya pumanaw. Ngunit ginamitan nila ako ng dahas. Ginamit ka nilang pananakot para manahimik ako sa loob ng 10 taon. Ang bawat salita ni Papa ay tila isang malakas na hampas ng alon sa aking dibdib. Ang 6 na taon ko sa mansyong iyon, ang pagtitiis ko sa bawat mura at lait ni Doña Carmen, ang paglilinis ko sa sahig na ako naman pala ang tunay na may-ari, ito ang pinakamasakit na biro ng tadhana. Pinagsilbihan ko ang mga magnanakaw na kumuha ng aking buhay. Huwag ka nang humingi ng tawad pa. Ang mahalaga, nandito ka na. Ang aking boses ay basag, puno ng emosyong hindi ko maipaliwanag. Inisandal ko ang aking ulo sa kanyang balikat, nararamdaman ang pintig ng kanyang puso na tila isang luma ngunit matatag na orasan. Isang hapon, nagpasya kaming bumalik sa mansyon ng mga Lopez. Hindi para manirahan, kundi para tuluyan ng isara ang pinto ng aking nakaraan. Kasama ko si Rico, na hindi bumibitaw sa aking kamay. Ang kanyang presensya ay tila isang mainit na kumot na nagpoprotect sa akin
mula sa mga multo ng kahapon. Pagpasok namin sa gate, ang hardin na dati ay malinis at maayos, ay puno na ngayon ng mga tuyong dahon at ligaw na damo. Ang dambuhalang pintong kahoy na dati ay tila pasukan sa impyerno. Para sa akin, ay dahan-dahang bumukas ng may malungkot na tunog. Alexa, okay ka lang ba? Bulong ni Rico habang pinagmamasdan ang aking muka. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganito, Rico. Parang ang bawat sulok ng bahay na ito ay humihingi ng tawad sa akin, sagot ko. Lumakad ako patungo sa kusina. Ang lugar kung saan ako nagpalipas ng libu-libong oras sa pagluluto at paglilinis. Nakita ko ang isang lumang apron na nakasabit pa rin sa pako. Hinawakan ko ang tela nito. Magaspang, kupas at amoy luma. Ito ang simbolo ng aking pagpapakasakit. Dahan-dahan ko itong kinuha at itinapon sa basurahan. Hindi na ako ang babaeng kailangan ng apron na ito para patunayan ang kanyang halaga. Nang paalis na kami, isang huling silip ang ginawa ko sa itaas na palapag, sa silid kung saan dati kaming natutulog ni Troy. Ngunit sa halip na sakit, ang naramdaman ko ay isang malalim na pasasalamat. Pasasalamat dahil ang lahat ng pasakit na yon ang nagdala sa akin sa puntong ito. Ang punto kung saan alam ko na ang aking tunay na lakas. Halika na, Alexa! Naghihintay na ang bagong buhay natin. Aya ni Rico habang binubuksan ang pinto ng sasakyan. Ngunit bago ako makasakay, nakita ko ang isang maliit na bata sa tapat ng kalsada, may hawak na isang piraso ng tinapay, at nakatingin sa akin ng may malungkot na mga mata. Ang itsura niya ay tila salamin ng aking kabataan. Gutom, takot, at nangangailangan ng pagkalinga. Lumapit ako sa bata at inabutan siya ng ilang piraso ng pera at isang matamis na ngiti. Huwag kang mawawala ng pag-asa, Hija. Kahit gaano kadilim ang gabi, laging may umaga na naghihintay. Nang umandar ang sasakyan, naramdaman ko ang paggaan ng aking pakiramdam. Ang mga sugat ng kahapon ay hindi na dumudugo. Ang mga ito ay naging mga peklat na lamang na nagpapaalala sa akin na ako ay isang survivor. Habang binabaybay namin ang daan patungo sa aming bagong kumpanya, ang Valderrama Santillan Group, isang hindi inaasahang tawag ang pumasok sa telepono ni Rico. Ang kanyang mukha ay biglang nagseryoso at ang kanyang hawak sa manibela ay humigpit. Ano? Sigurado ba kayo? Ang tanong ni Rico sa kabilang linya. Lumingon siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng balita na hindi ko alam kung dapat ko bang ikatuwa o ikatakot. Alexa, si Clara. Nakita na raw nila ang isang babaeng kamukha niya sa isang maliit na isla sa timog, pero may kasama raw siyang isang lalaki na matagal na nating hindi nakikita. Sino ang lalaking kasama ni Clara? At bakit ang kaba sa aking dibdib ay tila nagsasabing, ang digmaan ay hindi pa tuluyang natatapos, kundi nag-iiba lamang ng anyo. Hindi pa pala talaga tapos. Akala ko, ang katahimikan ay isang premyong nakuha ko na. Ngunit tila isa lamang itong pahinga sa gitna ng isang mahabang labanan. Ang boses ko ay halos lunurin ng malambing na bulong ng mga alon sa pampang ng El Nido. Narito kami ni Rico para sa isang panandaliang pagtakas mula sa gulo ng lungsod. Ngunit ang balitang dala niya ay tila isang malamig na agos na pilit bumabalot sa aking mga paa. Nakatayo ako sa puting buhangin, pinapanood ang dahan-dahang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Ang ganda ng paligid ay tila isang mabisang gamot, ngunit ang kirot sa aking isipan ay nananatiling matigas. Alexa, look at me. Malumanay na utos ni Rico. Lumapit siya at hinawakan ang aking magkabilang kamay. Ang init ng kanyang palad ay tila isang angkla na nagpapanatili sa akin sa lupa. We don't have to chase them. Clara is a ghost of the past. Kung totoo mga buhay siya, wala na siyang kapangyarihang saktan ka muli. You are Alexa Valderrama now. You are the woman who rebuilt her life from the ashes. Huminga ako ng malalim. Pilit na nilalanghap ang amoy ng dagat. I know, Rico. Pero ang isiping kasama niya si Paulo, ang kapatid ni Troy na matagal nang nawala, it makes me wonder. Paulo was the only one in that family who showed me a little kindness. Bakit siya sasama sa isang tulad ni Clara? Maybe he's not an ally. Maybe he's the one keeping her from doing more harm.
Sagot ni Rico habang inilalagay ang isang hibla ng aking buhok sa likod ng aking tainga. Ang kanyang haplos ay tila isang kuryenteng nagbibigay ng kapayapaan sa aking nagwawalang puso. But for now, I want you to focus on us, on your healing, on the fact that your father is safe and your mother Maribel is finally happy. Naupo kami sa buhang-inan. Hinahayaang dampian ng maliliit na alon ang aming mga paa. Sa sandaling yon, ang katahimikan ay hindi nakakabingi. Ito ay puno ng mga bagay na hindi na kailangang sabihin pa. Ang kilig na nararamdaman ko sa tuwing malapit si Rico ay hindi na tulad ng sa isang teenager. Ito ay mas malalim, mas matatag, isog pag-ibig na dumaan sa apoy at nanatiling buo. You know, Rico? Panimula ko habang nakatingin sa malayo. Nung nasa mansyon pa ako, pangarap ko lang ang makakita ng dagat na ganito kaganda. Akala ko, ang mundo ay hanggang sa bakod lang ng mga Lopez. I lived in fear for so long that I forgot how to breathe. Then breathe now, Alexa. Breathe for yourself, bulong ni Rico. Bigla siyang tumayo at may kinuha sa kanyang bulsa. Isang maliit at simpleng kwintas na gawa sa perlas. Ngunit hindi tulad ng mga perlas ni Doña Carmen na sumisimbulo sa kasakiman. Ang perlas na ito ay maputi, dalisay, at tila nanggaling sa pinakamalalim na bahagi ng karagatan. This is for you, a symbol of your resilience. Like a pearl, you were formed through pain and pressure, but you came out beautiful and priceless. Sabi ni Rico habang isinusuot ang kwintas sa aking leeg. Naramdaman ko ang pagdampi ng kanyang mga daliri sa aking balat at ang bawat haplos niya ay tila nagbubura sa mga marka ng nakaraan. Tumingin ako sa kanya at sa ilalim ng liwanag ng namumaong mga bituin, nakita ko ang aking kinabukasan sa kanyang mga mata. Salamat, Rico. Sa lahat. Sa pagliligtas sa akin, hindi lang mula sa ulan kundi mula sa sarili kong kadiliman. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha sa akin. Naramdaman ko ang kanyang mainit na hininga at ang bawat tibok ng aking puso ay tila nakikipag-unahan sa tunog ng dagat. Nang maglapat ang aming mga labi, ang lahat ng pait, ang lahat ng galit at ang lahat ng takot ay tila natunaw. Ito ay isang halik ng pangako. Isang pangako na mula sa araw na ito, ang bawat luha ko ay magiging luha na lamang ng kaligayahan. Ngunit sa gitna ng aming paglalambingan, naramdaman ko ang pag-vibrate ng cellphone ni Rico sa ibabaw ng maliit na lamesa sa aming likuran. Sabay kaming lumingon. Isang video message ang pumasok. Sa screen, nakita namin ang isang madilim na silid, isang babaeng nakatalikod ang dahan-dahang humarap sa kamera. Si Clara. Ngunit hindi na siyang maayos na babaeng dati ay puno ng kayabangan. Ang kanyang muka ay may malaking peklat at ang kanyang mga mata ay walang kislap ng katinuan. Congratulations on your engagement, Alexa. Ang boses ni Clara ay tila isang galing sa hukay. Enjoy the peace while it lasts, because I didn't survive the sea just to watch you be happy. Paolo sends his regards. Sa tabi ni Clara, lumitaw ang isang lalaki. Hindi si Paolo. Ang lalaking nakita namin ay si Troy, ngunit ang itsura niya ay tila isang taong galing sa matinding pagpapahirap. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot habang nakatingin sa camera. Tulungan niyo ako! Mercy, tulungan mo ako! Sigaw ni Troy, bago siya mabilis na hinila palayo sa frame. Naputol ang video. Ang katahimikan sa dalampasigan ay biglang naging nakapangingilabot. Tumingin ako kay Rico at nakita ko ang parehong tanong sa kanyang mga mata. Kung si Clara ay kasama si Troy, nasaan si Paulo? At sino ang tunay na kumokontrol sa kanila sa islang iyon? Ang aming paghilom ay tila panandalian lamang. Ang pag-asa na binuo namin ay muling hinahamon ng isang bagyo na hindi namin nakita ang pagdating. Rico? Kailangan nating malaman kung nasaan sila. Bulong ko. Ang aking boses ay puno ng bagong determinasyon. Hindi, Alexa. This time, we do it my way. We are not going alone. Matigas na sabi ni Rico habang tinitignan ang koordinasyon na biglang lumitaw sa dulo ng video. Isang puting sobre ang biglang inabot ng isang waiter sa amin. Para sa inyo daw po, ma'am, sir,
iniwan ng isang lalaki nakabangka kanina. Nang buksan ko ang sobre, isang lumang susi ang nahulog. Ang susi ng sikretong kwarto sa ilalim ng mansyon ng mga Lopez. Ang lugar kung saan itinago ang mga pinakamadilim na ebidensya ng kanilang pamilya. Ang tunog ng susi na dahan-dahang umiikot sa kandado ay tila isang tinig mula sa kabilang mundo. Humihingi ng katarungan sa loob ng maraming dekada. Sa ilalim ng mansyon ng mga Lopez, sa isang silid na hindi man lang natapakan ng sikat ng araw, nahanap namin ni Rico ang katotohanang mas matalas pa sa anumang patalim. Ang alikabok ay sumasayab sa liwanag ng aming mga flashlight habang binubuksan namin ang mga lumang cabinet. Amoy luma, amoy nabubulok na papel, at amoy ng mga lihim na pilit ibinaon. Doon, sa loob ng isang lihim na vault, nahanap ko ang mga orihinal na dokumento ng pagmamay-ari ng lupain at ang kumpanya. Ngunit higit pa doon, nahanap ko ang isang sulat mula sa aking lolo, ang tunay na patriarch ng yaman. Para sa aking nag-iisang tagapagmana, si Tomas Valderrama. Ang basa ko sa sulat, habang ang aking mga luha ay dahan-dahang pumapatak sa papel. Ang pamilya Lopez ay mga katiwala lamang, ngunit ang kanilang kasakiman ay walang hanggan. Kung mababasa mo ito, naway mahanap mo ang lakas na bawiin ang sayo. Naramdaman ko ang kamay ni Rico sa aking balikat, matatag at puno ng init. Nagawa mo na, Alexa. Hindi lang ang yaman ang nabawi mo, kundi ang danggal ng iyong ama. Ngunit ang aming tagumpay sa loob ng mansyon ay nabahiran ng huling desperasyon ni Clara. Gamit ang tulong ni Paulo, na lumabas na hindi pala kakampi ni Clara kundi ang taong nagbigay sa amin ng susi upang matapos na ang kasamaan ng kanyang pamilya, ay natuntun ng mga otoridad ang kinaroroonan nila sa isang maliit na isla. Hindi na kailangan ng karahasan. Nang dumating ang mga pulis sa isla, nakita nila ang isang Clara na wala na sa kanyang katinuan. Yakap-yakap ang mga peking alahas at mga papel na wala ng halaga. Si Troy ay nahanap sa isang sulok sugatan ang kaluluwa at hindi na makapagsalita sa tindi ng trauma. Ang kanilang imperyo ng kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho. Hindi dahil sa dahas, kundi dahil sa bigat ng kanilang sariling mga kasalanan. Lumipas ang ilang buwan. Isang bagong umaga ang sumilip sa bintana ng aming bagong tahanan. Isang bahay na puno ng liwanag, tawa, at amoy ng sariwang luto. Nakaupo si Papa Tomas sa harden, malakas na at muling nag-aalaga ng mga halaman. Ang kanyang mga mata ay wala na ang bakas ng 10 taong pagkakakulong. Sa tabi niya ay si Nanay Maribel, masayang nagtitimpla ng kape. Lumabas ako sa beranda at naramdaman ang sariwang hangin ng umaga. Wala na ang bigat sa aking dibdib. Wala na ang anino ng ulan na dati ay sumusunod sa akin. Suot ko ang simpleng puting bestida at sa aking leeg ay kumikinang ang perlas na ibinigay ni Rico. Handa ka na ba? Tanong ni Rico habang lumalapit sa akin. Inabot niya ang isang gunting na may lasong pula. Ngayon ang inaugurasyon ng Mercy and Maribel Foundation, isang center para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at kawalan ng katarungan. Gagamitin ko ang bawat sentimo ng nabawi kong yaman para matiyak na wala ng ibang Mercy na lalakad sa ulan ng mag-isa. Handa na ako, Rico. Nakangiti kong sagot. Tumingin ako sa kanya, sa lalaking naging sandigan ko sa gitna ng bagyo. Salamat sa pagpapakita sa akin na ang bagong umaga ay hindi lang tungkol sa pagtatapos ng dilim, kundi tungkol sa pagtanggap ng bagong liwanag. Hinalikan ni Rico ang aking no, isang haplos na puno ng paggalang at wagas na pag-ibig. Habang naglalakad kami patungo sa sasakyan, narinig ko ang huni ng mga ibon at ang kalansing ng mga dahon sa hangin. Ang bawat tunog ay tila isang awit ng paglaya. Ang Mercy na binalot ng dusa ay wala na. Ang Alexa na punong-puno ng galit ay nahanap na ang kapayapaan. Ang kaharap niyo ngayon ay isang babaeng marunong magmahal, marunong magpatawad sa sarili, at handang harapin ang anumang bukas ng may ngiti. Sa dulo ng daan, lumingon ako sa huling pagkakataon sa direksyon ng lumang mansyon na ngayon ay ginagawa ng isang museo. Ang nakaraan ay mananatili na lamang doon, isang kwento ng pagtitiis na naging kwento ng tagumpay. Ang umaga ay narito na.
At sa wakas, malaya na ako. Lumipas ang 5 taon na tila isang banayad na agos ng ilog, dahan-dahang tinatangay ang mga labi ng nakaraan at pinapalitan ito ng mga sariwang alaala ng kaligayahan. Nakatayo ako sa malawak na hardin ng aming tahanan, pinapanood ang isang batang lalaki na may mga matang kasing ningning ng kay Rico habang hinahabol niya ang isang makulay na paru-paro sa pagitan ng mga rosas. Alexa, malamig na ang simoy ng hangin. Baka sipunin si Gabriel? Ang malambing na tinig ni Rico mula sa aking likuran. Naramdaman ko ang kanyang mga braso na pumulupot sa aking baywang. Isang yakap na sa loob ng 5 taon ay hindi kalanman nagbago. Ang init at seguridad na ibinibigay nito sa akin. Hayaan mo muna siya, Rico. Nayunlam uli siya nakalabas matapos ang ulan kagabi. Nakangiti kong sagot habang isinasandal ang aking ulo sa kanyang balikat. Tumingin ako sa malayo, sa aming munting paraiso kung saan nakaupo si Papa Tomas at Nanay Maribel sa isang gazebo, masayang nagkukwentuhan tungkol sa mga simpleng bagay sa buhay. Sa loob ng 5 taon, marami ang nagbago. Ang pamilya Lopez ay naging isang malabong, alaala na lamang sa publiko. Nabalitaan ko na si Troy ay nagtatrabaho na ngayon bilang isang kargador sa isang malayong lalawigan. Namumuhay ng payak at malayo sa luho na dati ay kanyang sinamba. Si Doña Carmen ay pumanaw na rin sa loob ng pasilidad kung saan siya inalagaan, tahimik at mag-isa. Marami ang nagtatanong sa akin, Alexa, napatawad mo na ba sila? Ang pagpapatawad ay hindi isang biglaang pangyayari. Ito ay isang proseso. Hindi ko kailanman makakalimutan ang bawat patak ng ulan at ang bawat sugat na ibinigay nila. Ngunit pinili kong bitawan ang kadena ng galit. Ang pagpapatawad ko ay hindi para sa kanila upang gumaan ang kanilang loob, kundi para sa aking sarili, upang maging malaya ako sa bilangguan ng kahapon. Ang tunay na kapayapaan ay hindi ang pagkawala ng kaaway, kundi ang pagkawala ng pot sa loob ng iyong puso. Nakahanap ako ng kapayapaan sa bawat ngiti ni Rico, sa bawat yakap ni Nanay Maribel at sa bawat aral na itinuro ni Papa Tomas. Natutunan ko na ang tunay na utang na loob ay hindi nasusukat sa pera o sa pagsasakripisyo ng sariling danggal. Ang tanging utang natin sa mundo ay ang maging matatag at mahalin ang ating sarili ng sapat upang hindi na tayo muling maging biktima ng kasakiman ng iba. Sa mga kababaihang nakikinig sa aking kwento, nais kong iwanan ang aral na ito. Ang bawat pagsubok ay tila ulan na dumarating sa ating buhay. Maari tayong mabasa, maari tayong manginig sa lamig, at maaari tayong matumba sa putik. Ngunit tandaan nyo, pagkatapos ng pinakamalakas na bagyo, laging may pagsikat ng araw. Ang inyong halaga ay hindi itinatakda ng mga taong nananakit sa inyo, kundi ng inyong kakayahang bumangon, magpatawad, at muling magmahal ng mas matapang kaysa noon. Alexa, malalim na naman ang iniisip mo. Bulong ni Rico habang hinahalikan ang aking pisingi. Iniisip ko lang kung gaano ako kapalad, Rico. Salamat sa hindi pagsuko sa akin nung ako ay isang mercy na basang-basa sa ulan. Sabi ko habang humaharap sa kanya. Ang aking mga mata ay puno ng pasasalamat. Hindi kita sinuko dahil alam kong sa likod ng ulan na iyon may isang Alexa na handang magningning. Sagot niya nang may kasamang matamis na ngiti. Kinuha ni Rico ang aking kamay at dahan-dahan kaming naglakad patungo sa aming pamilya sa gazebo. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nagbibigay ng isang gintong liwanag sa buong paligid. Ang hangin ay humahaplos sa aming mga mukha, tila isang baslas ng langit para sa aming bagong simula. Tapos na ang kwento ng aking pagdurusa. Ngayon, ang bawat pahina ng aking buhay ay isinusulat ko na ng may kasiguruhan, pag-asa, at wagas na pag-ibig. Ang gabi ay darating, ngunit hindi na ako natatakot dahil alam ko na sa bawat dilim may kasama akong hahawak sa aking kamay hanggang sa muling sumikat ang umaga. Sa wakas, ang puso ko ay tunay na payapa.